ay pinag-usapan natin yung action fund, no? Opo, yung action fund, actually, marami na tayo nasabi nung nakaraan. Oo. Pero kasi na-discover lang natin, meron palang nagreklamo sa akin na Ano nangyari? yung pinapipirma lang ng 300, 200, tapos ang sabi daw, sila na raw ang magpipil up doon sa OWA o sa... Hindi natin malaman kasi ayaw natin isipin na kinukurakot yung pondo ng para sa OFW, no? Pero masama po yung balita na yan eh. Bakit? Titingnan mo doon sa aking comment section, sila man ang nagsasabi. Magkano ba nakuha mo? 150 ang pinakamalala. Hala. Grabe. 150 pesos lang. Pesos. Pero siyempre, Nawala yung 3-0. yan pong ating mga kababayan na yan, isa-isahin natin yan. Inipong ko sila sa isang group chat. Ayun. Siguro mga lagpas 600 na yung nag-message sa akin. Na-scam, na-budol. Hindi naman siguro. Kasi ayaw naman natin isipin na scammer at saka mabait naman po ang DMW at saka OWA eh. Ganun ba? Mabait naman. Pero, yung problema lang walang pondo. Walang po. Oo. Paano nangyari yun? Hindi ba funded? Inahanap pa po yung pondo eh. So parang yung mga tao kasi, yung mga OFW, naghihintay. Oo nga. Pero, syempre, sobrang na po yung ating focus dyan sa action plan. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga solusyon naman sa Ayun. problema. Ayan, Yun oo. nga po yung sinasabi natin kanina. Kasi alam mo, nung nakaraang linggo, ang daming pumasok sa Facebook ko. Merong nagsabi doon, siya ba ay nakakabasag ng baso? Oo. Mga plato. Oo. May isang OFW akong na-encounter na nagsabi ng ganon. Pwede na ba siyang magpa-notice to repatriate? No? Uwi na siya kasi ano na ba ang gagawin doon? Lagi siya nakakabasag. Sabi ko, huwag ka kasing magbasag para wala problema. Bakit ba siya? Ano problema niya? Nakakabasag siya, malaki ang charge ng amo niya. Halimbawa, ang baso, 200. I-charge ng amo pag nabasag, 400. So, doble ngayon. Doble. So, habang marami siyang nababasag, mas malaki ang kita ng amo niya. So, nagkikitaan sila. So, kumikita siya sa sahod, tapos yung kanyang amo naman, kumikita rin doon sa mga tina-charge. Pero, sabi ko doon sa OFW, hindi naman dapat kasi ganon. Marami akong natanggap na mga nakakabasag. Pero ingat-ingat lang ang mga OFW natin. Ngayon, meron tayong pin-repair na slides. Yan. Okay? Oo. Yung slides natin na ito, tingnan natin ano ba talaga ang pwedeng maging tugon o solusyon sa lahat ng problema. Alam mo, batas lang po yung titingnan natin. Sa batas, malinaw eh. Ang problema kasi sa OWA at saka sa DMW, hindi sinusunod yung batas. O di ba bago ba yan? Paano yung hindi sinusunod yung batas? Ang bigat ng aligasyon ko, di ba? OWA at saka DMW, hindi sinusunod sa batas. Pasaway. Patutunayan ko yan ngayon na hindi po talaga sinusunod ang batas sa paglutas lang ng problema ng OFW. Sa paglutas lang ng problema ng OFW, bakit kamo? Ang sabi ng batas, huwag mong basta-basta pauwiin yung ating overseas Filipino workers. Dahil? Halimbawa, binugbog, ginahasa. Okay. Ang gusto mong gawin ngayon, susulatan mo ang agency, pauwiin mo ito. Paano mabibigyan ng hustisya? Sige nga, silipin natin yung batas. Meron tayong prepare na slides. Ano ba ang obligasyon muna ng DMW sa Republic Act 11641? Ito yung batas na gumawa ng Department of Migrant Workers. Sabi kasi doon, itong batas na ito, ginawa to protect the rights of the overseas Filipino workers. Proteksyonan yung karapatan ng ating mga OFW. Pangalawa, hindi lang OFW ang dapat proteksyonan. Paano yung mga pamilya nila? Tama. 'Di ba? So kasama na rin doon yung mga pamilya nila. Paano naman yung hindi sila OFW pero nandun sila sa ibang bansa? Pwede ba yon? Hindi ka OFW pero nandun ka sa ibang bansa? Ano yun? Turista? Ay, nagpunta ka ng tourist doon. Pagdating mo doon, sangkatutak na trabaho naghihintay sa'yo. Okay. Hindi ka na dumaan sa recruitment agency. Oh. So, ano mangyayari ngayon? Hindi, mas maganda yun, attorney. Mas maganda pero pangit. No? Pangit. Maganda para sa kanila Magandang kasi pangit. shortcut. Pero pangit pagdating sa protection kasi, alam mo, hindi ka member ng OWA, wala kang insurance. Delikado pag bugbugin ko doon, di wala kang mahihinga ng tulong. So, pero saklaw pa rin at sakop pa rin ng Department of Migrant Workers itong mga problema natin. Di ba? So, ano pa ito? Ang sabi kasi ng ating batas, kailangan magtayo ng shelter. Importante yan, attorney. Importante talaga ang shelter. Alam mo, may mga message ako na natatanggap, lalo na sa Kuwait. Kagabi lang, inulan ako. Nandun daw pala sila sa parang shelter na ang nagpapatakbo ay gobyerno ng Kuwait. So kahapon binilang nila kung ilan sila doon.
halos mag-100 na sila doon, mahigit 80 na raw sila, Oo. natatagalan. Sabi ko, ibigay nyo sa akin ng mga detalye at yan ay ipapalabas natin. Pero, ayan, tingnan natin, no? Kung mababasa ninyo, itong Republic Act 1164, ayan yung pong action fund, ano? Kasi yan, na-discuss na natin yan. At ang action fund ay pwedeng gamitin kahit saan. Legal, pwedeng sa pamilya, pwede sa mga biktima ng mga scam, di ba? So, ang lawak-lawak ng sakop ng action fund. Pero, bukod doon, ang tinitingnan po natin is, sino ba ang tinatawag na distress OFW? Makikita nyo sa screen, meron pong definition yung batas sa distressed OFW. Marami kasi, Jerome, na deny yung kanilang mga claim. Kasi, pag uwi nila, hindi daw sila nabigyan ng mga certification na sila ay distress. Paano ka mabigyan ng certification? Wala kang polo. Walang migrant workers office doon sa lugar na yon. Paano ka mabibigyan ng certification? Binugbog ka ng amo tapos pauwiin ka, sasakay ka ng eroplano agad. Problema nga yan. Napakarami pong overseas Philippine. Tanungin mo yung mga nasa comment section, basahin mo dyan. Itanong mo dyan, sige nga yung mga nanonood sa comment section, tingnan nyo, kailan kayo nabigyan ng tinatawag na Certificate of Being a Distressed OFW? Sigurado, maglilitawan ng mga nasa comment section natin. Hindi yan yan ang isang malaking problema na dapat ayusin ng ating Department of Migrant Workers. Kasi ang daming nadi-deny ang dami doon sa GC ko. Bakit ka hindi nabigyan ng action fund? Wala po kaming certification Tapos, para sabihin, kompleto naman sila. Pag magkikwento ka lang, halimbawa doon ka sa OWA, binugbog ng amo, may mga pasapa, ipapakita mo doon sa airport, ito, tingnan mo, may pasa ako rito, binugbog ako ng amo, hahanapan ka ng asa ng iyong certification, wala kang mapakita, wala mo magkano ibibigay sa'yo, 150 o 200 pamasahe papunta doon sa bahay. Kasi, dapat baguhin yung sistema. Ang daming kawawang overseas Filipino workers. Hindi nga mabigyan, halimbawa doon ka sa Damam, doon ka sa, at least sa Alcobar, sa Jeddah, at saka sa Riyadh. Meron doong migrant workers office kung mapunta ka doon sa Abha, mga probinsya yon. O bago ka makakuha ng certificate na distress ka, patay ka na. O paano ka ngayon? Aanin mo pa yung, hindi talaga yan siya nabibigyan. Dapat merong monitoring talaga yan. At saka ito pang malala, no? Nanggaling ka na doon sa shelter. Di-distress ka na, siyempre. Nanggaling ka na sa shelter, minsan hindi pa napapadalan ng certification na distress. Pagdating dito, pabalik-balikin po yung OFW, tapos madi-deny, napakaraming, yan ang problema nila. Attorney, binabaan na tayo ng komento, at tama ka, no? Dahil napakarami ng messages dito, at kung babasahin natin ito, ay mauubos ang oras, pero pasadahan mo, partner Jerome, yung iba, yung ilan. Ay, ka na muna. Okay, mula po kay Jasmine Bakud, wala po dito. Malayo po kami sa syudad. Maring ito'y nasa UAE pa. Kita mo? Kaya siyempre dapat malaman ng DMW yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila nakakakuha ng action fund. Ngayon, isa pa, bakit nadi-deny ba sila sa kanilang action fund? Ito, kahit may certification, kanina lang meron akong pinost. Okay. May certification na, o di kaya distress na. Walang pondo. Anong ginawa? In-refer doon sa DSWD. Nakakuha ng 5,000 doon sa DSWD. Tapos sa Action Fund, walang pondo. Yun ang masaklap. So kaya ang tanong ko rito, ano ba ang gagawin natin sa pondo ano ba ang gagawin natin doon sa mga nanghihingi ng Action Fund sa DMW? Ang ibig sabihin nito, ipapadala na lang sila doon sa DSWD. Yung pondo ng DSWD ang gagamitin, napakarami niyan. Hindi pwede yun kasi may sariling pondo ang DMW. Ba't napupunta pa doon sa DSWD? Diba? Isa pa, bakit sila nadi-deny? Halimbawa, matagal na. Wala naman nakalagay sa batas na, meron po kasi dati, 2022, 23, 24. 26 na ngayon. Bakit sila hindi makakakuha? Ano bang sabi? Pwede bang pagkatapos ng 1 taon di ka na makakakuha? Wala man nakalagay sa batas. Sabi ni Basan Marilo, hindi daw sila binibigyan ng referral kaya hindi sila makakuha ng certification, attorney. Yun ngang certification di ba? Hirap na yung pa kayang referral. Unang-una, paano kayo re-refer? Wala kang certification. Malay mo kung halimbawa nagkunwari lang yung tao, no? Kasi alam mo pag nagsabi ang OFW na distress yan, sigurado may pinagdaanan yan. Kaso parang pinagdududahan pa. Ano bang nangyari sa iyo doon? Binugbog ako ng amo ko. Sa certification mo.
wala ko certification hindi ka makakakuha niyan. Paano kayo re-refer? Wala kang certification. Ayan, oh. Nako, sabi naman itong si Metang Basar, ano, Oo. napakarami daw ng requirements pero walang pondo. Ay, iyon nga masaklap ngayon Kaya kung nakikinig sila, alam ko nanonood sila Napakaraming requirements, maraming requirements, pero kulang ang pondo. Sabi sa batas, simple lang yung filing attorney. Mhm. Ay, paano nangyari na napakarami ng requirements? Alam mo kung gaano kasimple ang sinabi ng batas? Oo. Ganito lang kasimple, ano? Yung action fund na yan, ayan ay agarang Garatulo. saklulo, no? Agalang kalinga at saka saklulo. 'Di ba? Agaran 'yan. Yes. So, paano maging agaran yan? 3 taon na wala nang makuha yung Oo, tao. oo. Meron pa ako ito maganda. Nandiyan sa comment section ko. Yes, oo. Meron actually nagreklamo. Paano 'yun? Ganito. Ninishyuan ng cheque. Oh. Yung OFW inisyuan ng cheque. Kaso bago i-release yung cheque, ilang buwan muna ang nakatenga doon. Sa sobrang tagal, nakalimutan nung magre-release ng cheque sa livelihood ito Oo. tapos na pala yung petsa doon sa cheque, stale check na. Pero mo sa katagal-tagal nang hinold yung cheque, Oo, wala kasi- siguro pondo, Oo. stale check na ngayon. Oo. Tumawag naman sa OFW, dinatuwa yung OFW kasi sabi, ito ay para sa livelihood mo Oo. at na-approve ka. So, siyempre tuwa yung yung OFW. At ang magandang balita ay may cheque ka. Aha. Pero ang bad news, tapos na yung petsa, so stale Okay. check. So Okay. yun, tinawagan lang yung OFW para sabihin na may cheque siya at hindi rin naman may in-cash. Alright. Ako po ang bago ninyong kabarkada dito si Attorney David Castillon. Matagal na po tayong tumutulong sa mga overseas Filipino workers at may bad news lang tayo, Jerome, Oh, yes. sa ating mga overseas Filipino workers. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos sa problema. Hindi po ito malutas-lutas ng DMW at saka ng OWA Alam Kahit yan. anong sabihin nila, hindi nila ito malutas-lutas. Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit? Kaya hindi ito malutas-lutas kasi hindi nga sinusunod yung batas. Ayun. At sabi ko kanina, hindi sinusunod ang batas doon sa format ng paglutas ng problema. Ayun. Kasi alam mo kung anong ginagawa ng DMW. Tanungin ninyo ating mga kababayan ngayon. Ano nga ba? Pinapauwi lamang, bugbugin, gahasain, kahit na anong mga problema doon. Alam mo, 15 days lang, pauwiin yung tao. Paano mo mabibigyan ngayon ng solusyon ng problema ng tao? ay nakauwi na. Kakabugbog lang. Tapos, padadalhan mo agad ang agency, pauwiin nyo ito. Sino ang mapaparusahan doon? Kaya, hindi talaga tama ang paglutas sa problema. Paano ba ang tamang paglutas ng problema ng mga overseas Filipino workers? Maraming nanonood ngayon na mga OFW. Dapat malaman nila yung karapatan nila. Dapat malaman nila kung ano yung kailangan nilang singilin sa agency, sisingilin nila sa gobyerno, sisingilin nila. Sila dapat ang maniningil Maniniwala ka ba na mas makapangyarihan po mga overseas Filipino workers kumpara diyan sa mga nakaupo sa DMW at saka sa OWA? Bakit kamo? Isang OFW lang ang mapabayaan. Isang OFW lang ang hindi malutas ang problema. Lalo na kung yan ay balik manggagawa. Meron bang mga responsibilidad yung DMW na sila dapat ang magmo-monitor? Malaki. Meron. Oo. Balik manggagawa, yung mga nag-tourist, yung mga illegal ang pagpasok doon, yung mga overseas Filipinos lang na working abroad, yung kaya nagsarado na yung mga recruitment agency. Alam mo ako, sa susunod ipapalabas natin, ito, abangan nila ito, yung mga ginahasa, okay, kinukumpleto ko lang ang istorya, matagal na ito Kailan ka nakapanood ng mga ginagahasang OFW? Sa akin lang dati kasi inilabas ko, 4 lang ang inilabas ko. Pero marami yun ngayon. Kinukumpleto kong istorya ngayon. Pag-usapan naman natin later on yung mga ginahasa. Paano yung mga pinatay na puro mga balik manggagawa? Hindi natin napapanood ito sa news Hindi mo malaman kung merong news blackout. Pero alam yan ng mga overseas Filipino advocates. Alam ng DMW yan. Alam ng mga Migrant Workers Office, labor attaches. May mga ginagahasa, nagsasampa ng kaso doon sa ibang bansa. Ang mangyayari, pauwiin dito sa Pilipinas, tapos may mga promises na, sige, pag nakauwi ka doon sa Pilipinas, kami nang bahala rito sa kaso, papalo up na lang namin, i-update kayo. Alam mo, hanggang sa makalimutan na lang yung tao na kamubuo na sa pagkakagahasa sa kanya, ay pagkatatawagan, hindi naman na
hindi naman nila na-update yung kaso. Dahil ba dyan, attorney, ay dito papasok yung Republic Act 11641 na yan? Oo, siyempre, kita mo, pag binasa mo yun, protection of the welfare and interest of the OFWs, kasama pamilya ha. So, pag maniningil ang OFW, sasabihin nila sa DMW tsaka OWA, oy, alagaan mo kami. Hindi lang kami, kundi pati pamilya namin. Lalo na kapag distress kami. Ngayon, tutingnan natin yung susunod na slide. Ano ba, ito, lahat ito, dapat tandaan ito, picturean ito, i-screenshot ng mga overseas Filipino workers. Tuturuan natin sila sa maiksing panahon ngayon. Dito tayo magsisimula na ang OFW dapat sila ang maningil ng kanilang karapatan. Ay, ito parang pang-abogado to, attorney. Oh. Alam mo yan, yung mga tinatawag natin na obligation kasi yan ng DMW, ng Migrant Workers Office. Kita mo nakalagay dyan, to manage the cases. Pag may kaso, sila ang magmamanage yan. Hindi mo basta sasabihin, kasi bakit? Sila ang may abogado. Sabi ng batas, maglagay kayo ng in-house lawyer dyan. So, dapat pwede palang sabihin ng isang overseas Filipino worker, ay distress ako, binugbog ako, hindi ako sinahuran. Maniningil sa DMW at saka sa OWA, walang magagawa ang DMW at saka OWA. Halimbawa, sabi ng worker, at teka, sabi ni Attorney Castillon, pwede kaming maningil ng abogado. Bigyan ninyo kami ng abogado. Sabi ng Ano batas, klaseng abogado? Baka in-house, abogado, di paamin. abogado yan na in-house na locally hired. Ibig sabihin yung nakakapagsalita ng Arabic. Okay. Kasi kung ang ilalagay mo doon na abogado, Taga rito. yung salita niya Ilonggo o di kaya Bisaya, baka sipain ng mga Arabo yan doon. Hindi maintindihan. O kaya nga, ang sabi ng batas, mag-hire kayo ng lawyer na talagang siya ang magtatanggol doon. Paano ka magtatanggol doon sa korte na Arabo ang salita, Bisaya ka Tama. o Ilonggo ka? O, kaya, magaling ang gumawa ng batas. Yung nagpapatupad lang may diferensya. Alam mo, tingnan natin yung kasunod ko, ano pang mga obligasyon ng tingnan mo ha, to facilitate the repatriation. Nasanay kasi ang DMW at saka ng OWA na ang pinupukpok lagi sa pagpapawi recruitment agency. Pustahan tayo. Ito nga, binulgar ko nga ito nung kailan sinasabi ng DMW at saka ng OWA, sila daw nagbabayad ng ticket. Siguro kapag nagcha-charter flight sila ng eroplano, di ba? Hindi sila nagbabayad. Okay. Hindi alam ng maraming overseas Filipino workers, di pa uwiin ngayon, may babayarang ticket. Sinisingil po ng OWA yung mga overseas recruitment agencies na yan. Halimbawa, ginastusan nila yung, hindi man lahat siguro, pero karamihan. Kaya nga, nung ako nakipagpulong dati sa mga opisyalis ng Department of Migrant Workers, sa harap ko sinabi talaga nila sino bang pinakamaraming nagpapauwi ng overseas Filipino workers? Hindi naman OWA, hindi naman na DMW Obligasyon nila sa batas yan, kaya hindi nila pwedeng sabihin na, tinulungan namin yung OFW. Hindi yan tulong kasi obligasyon yan Magkaiba kasi Ed at saka tulong Jerome yung at saka tulong at saka obligasyon. Kasi yung tulong, wala kang obligasyon, ginawa mo. grant yun Pero kung may obligasyon ka, tapos hindi mo ginawa, tapos hihingi ka pa na pasalamatan ka, ibang klase na yon, diba? So, yan, pati po yung pagpaparipatriate. Marami tayong patunay na sinisingil ng OWA. Sasabihin mo, kami napauwi sa na yan, sa OFW. Kung makapag-produce ako ng sa katutak na resibo na binibil nila. At hindi lang yan, pag hindi na bayaran, si OWA, masususpend si recruitment agency. Kaya dapat maintindihan ng OFW yan. Sa unang tingin, OWA nagbabayad ng ticket nila. Hindi. Sinisingil yan sa recruitment agencies. Ganyan katindi ang batas na yan. Kasi talagang dapat sila magpapacilitate. O tingnan natin, pati personal belongings. O dapat, alam mo, maraming nagreklamo niyan. Nasaan daw ba ang mga gamit nila pag mga distress OFW sila? Naiiwan doon sa mga amo. Kasi bakit? Sinampal. Tapos, pagkatapos sampalin, sexually harass. Tapos, palalayasin ngayon, maiiwan yung gamit. Damit lang yung dala. Tapos, ang daming nagre-reklamo dyan sa aking Facebook. Nasaan pa, paano daw namin makuha yung mga gamit namin? Pag mag-follow up nila doon sa MW, hindi na sila na bibigyan ng update. Ang daming reklamo. Paano yun, attorney? Sabi mo kanina, kung napauwi na, hindi na makapagsampa ng kaso rito. Pwede pa ba dito? Makakapagsampa sila ng kaso. Yung ginagamit ka, inaabuso nga yung tinatawag na joint and several or solidary liability. Kasi iniisip nila, pero mali rin po ang application niya. Nakala nila magkasabwat na or iba kasi yung tinatawag na conspiracy to commit a crime. That's right. Kaysa dyan sa solidary liability. Kasi pag tinignan mo yung batas, under Republic Act 8042, as amended by Republic Act 10022, nakalagay doon,
joint and solidary liability is applicable sa mga monetary obligations, yung contractual monetary obligations. To the effect that when the employer cannot pay the salary and other benefits of the worker, then solidarily the recruitment agency and the foreign recruitment agency shall be held liable for all the monetary claims of the workers arising from the employment contract of the OFWs. Yan ang ibig sabihin ng ano. Pero wag naman yung halimbawa, mali kasi rin ang pag-a-apply niyan. Yung lagi kong example, isang may-ari ng recruitment agency. Matanda na. Mga 50 years na siya sa industriya. Okay. Pero 56 pa lang ang edad niya. So, ibig sabihin, 6-year-old pa rin siya. Tinrain na siya nung magulang niya para sa recruitment agency. Paano nangyari? Naman na. Nagdadasal siya ngayon doon. Saan siya? Wag na doon sa Quiapo, doon na sa Binondo. Nagdadasal siya doon. Paano pag nagdasal ka ngayon? Binugbog yung worker doon. Bakit mo paparusahan yung nagdadasal? Pero doon sa monetary aspect, pwede silang habulin. Yun ang solidary liability. Pero wag man gawin mong conspiracy, wala namang kinalaman, nagdadasal nga ba't mo paparusahan? Yan ang sinasabi ko lagi sa DMW. Yung administrative, wag mo itamay, sige, pasarado sila na pasarado ng agency, pasuspend ng agency. Hindi naman dapat gano'n. Tingnan pa natin yung ibang obligasyon, ano pa dapat sisingilin ng ating overseas Philippine workers, no? Yung paghingi nila ng shelter. Halimbawa, distress sila. Sabihin, wala kaming matuluyan. Nag-message ako dati kay Secretary Kakdak. Sabi ko, Sec, ito pong mga OFW natin, napakarami pong lalaki. Okay. Na walang shelter, lalo na sa Europe, lalo na sa ibang, hindi lahat ng lugar merong shelter despite the fact na matagal nang sinasabi ng batas magtayo kayo ng shelter kasi sasabihin nila hindi kasi bawal ang shelter bawal, pinagbabawal daw. Mali rin yun na ideology na bawal ang shelter. Universal Declaration of Rights, yung protection ng ating yung safety and security natin to preserve the life of OFW. Wala mang masama magkaroon ng shelter o isang kanlungan basta ginagawa ng MWO ang kanilang trabaho. Paano ba yun? Pag pumunta doon sa shelter, dapat magsampa na agad ng kaso. Kasi kung hindi mo sasampahan yung employer ng kaso, ano mangyayari? Ang employer naman na magsasampa ng kaso sa kanilang mga OFW. So, anong mangyayari kapag lahat ng mga tao doon hindi nagsampa ng kaso, kaya yung nasa shelter mo, lahat sila ngayon puro mga kriminal. So, kaya ang nagiging perception ng ibang bansa sa ating shelter ay kanlungan ng mga kriminal. Kasi hindi nga nila kinakasuhan yung mga nang abusong Paano ang amo sa pagkain kanila. ito, attorney? Itong mga distress na ito. Mga distress overseas Filipino worker, distress kasi biktima ng contractual violation, hostile environment, unbearable working conditions. Pag yan ay binugbog, pagpunta doon sa shelter, pagkadating doon, file agad ng reklamo. Para pag nagsampa ng reklamong employer, hindi niya na pwedeng sasabihin na mga kriminal yung nandiyan. Hindi. Isang Actually, minuto na lang nalalabi sa atin, attorney. Yes. Ano pang problema? Napakaraming problema kung hindi lang ako na late ngayon. Sinasabi ko sa inyo, kahit gawin mo itong 2 oras, kaso baka mamaya maumay naman. Ang sinasabi ko lang dito sa mga OFW, sa susunod aagahan ko. Sa susunod, wag na tayong magsalita. Ano na lang? Puro overseas Filipino workers pagsalitain natin. Tama yan. Meron tayong mga nire-record. Meron ako actually dala. Kaso, pag isinalang natin ito, ilan ito? 42 agad itong aking mga recording. Sabi ko, I-summarize na lang natin. I-summarize natin? I-summarize natin. Ito, ang summary, hindi nabigyan ng abogado. Tapos yung iba, wala nga shelter, lalo na mga lalaki. Yung iba naman, hindi nabigyan ng mga allowance. Pag uwi rito, 300, 150 napakaraming problema. Pero sa susunod, uubusin natin yan. Maniwala ka. Umpisa pa lang ito. Saktong-sakto. Alas 5 na po ng hapon. Paalam na po tayo. Jerome Padricala po. Hanggang sa muli. Ed Rosales Doral, magandang hapon. At attorney. At syempre po, ito po ang inyong lingkod, itong bagong ninyong kabarkada. Tayo po ay maglulutas ng mga problema ng ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Attorney David Castillon.